Ball. Hindi ko ball. Sabi ko wala akong work, di ba? Meron pa. Ganda to. Ginagayad ako ni Pops. Kami nasa harap. 1 year and 1 month in. Kain bakal. So much pain. Take so... Cute, my God. Alam niyo itong line na to. White, ganyan din ako sa orange. For the sake of my OC followers, today is a Thursday. Parang magti 3 weeks na kaming tuloy-tuloy nag-workout with 1 day rest. And in fairness, naramdaman ko naman talaga na bumabalik na yung lakas ko. Yung first week namin, grabe, hirap na hirap kami parehong day ni TV. Pero mas hirap siya. Kasi bago kami mag-Japan, nag-workout din ako na nag-workout kasi nga, pinractice ko yung resistensya ko for Japan. Pero si DTV kasi sinisave niya yung energy niya dahil gumagawa nga siya. Pero wala siya ng proper na workout. Kaya nung nag-start kami magseryoso mag-workout ulit everyday. Nung first week, pareho kami hirap na hirap. But now, thank God, we are back. Kaso aalis na naman ako. So, we'll see na naman. Tapos si DTV gagawa siya. Today's agenda is, aalis kami ng DTV after lunch for a quick errand. Na hindi ko pa ata na-i-chika dito. Mamaya i-chika ko sa inyo. Ito man ako mag-chika. And ang goal ko today is, maayos ko na yung mga kalat ko doon sa filming room ko. Tinatanong ako ni DTV kanina kung gusto ko mag-ukay kasi nagyayaya ako mag-ukay for Coachella. Pero pag iniisip ko kasi parang wala akong exactly na thing na kailangan. Eh baka mamaya, pag ganun kasi, tapos nag-ukay ka, nakaka-overwhelm, ang dahil mong mabibili. Eh, wala naman akong kailangan talaga. Baka madami akong madampot. So gusto ko, meron akong specific na item na hanapin. Eh parang wala naman akong kailangan. Kung mag-uukay man ako, it's because of Nini, para may kailangan pa siya. But, nung lumuwas kami ng weekend, nalungkat ako ng closet ko. Inuwi ko lahat ng colorful, lacy, flashy, Coachella-y pieces of clothing ko para magbe-build ako ngayon. 3 lang naman ang kailangan. Eh, may isa na ako na pinagawa kay Kabaru. So, 2 na lang kailangan ko. I have to fix it na later. Yun lang naman agenda ko today. Tapos mag-edit-edit. Same thing. Save talaga sila eh. Kung nakuha niyo isa eh. Tuloy-tuloy na. Ano daw? Ball. Hindi ko ball. Galing. Ay, hindi pumasok. Sayang. Out yun? Out na. Eh. Natatawa din siya. Ano ginagawa ko? 40 oh, puro. It is already 12 o'clock. Kakaligo ko lang kasi nag-work ko kanina. Sabi ko wala akong work, di ba? Meron pala akong kailangan i-submit na ano. Hindi naman siya super mahirap. Mahirap siya kasi nakaka-overwhelm pero kailangan din magmadali. Ewan ko kung nakwento ko sa inyo pero meron din akong ongoing contract with Love Bonito for 1 year. So, every month may mga postings and every month din silang magpapadala ng pieces. And they would send a catalog tapos kailangan namin pumili ng 4 looks. So, lagi kong inaayon yung 4 na looks sa style ko, tapos sa naiisip kong content, parang ganyan. Kaya medyo, minsan, mahirap. But it's a nice na kind of mahirap kasi kailangan ko lang mag-shopping.
Thank you, Lord. Last month, 2 pairs akin, 2 pairs pinapili ko si ate. Kasi, again, I don't need all of those clothes. Kung pwede nga nung kanila na lang lahat kasi ang dami ko pang damit na hindi nasusuot. Kaso lang, kailangan kong mag-film or mag-shoot. Ngayon naman, si Nini naman pinapili ko para dadalhin ko siya sa US. So, inantay ko rin siyang pumili. Anyways, this is the mask from Japan. Yung sinabi sa akin na counterpart nung viral na version. Biodance from Korea. Pero, tinranslate ko, regular sheet mask lang din pala siya. Hindi siya kaya ng Biodance. I don't know. Siguro yung ingredients ang sinasabi niya. But 10 to 15 minutes lang to. Not like the Korea version na Biodance na minimum of 4 hours na isusuot. Once ko pa lang siya nagamit, wala ko nakita na nakaka-amaze kaya ng Biodance. Because it's just like any other sheet masks I've tried. So yun, ginagamit ko lang ngayon kasi parang nafe-feel ko na ang dry ng face ko lately. Ito na yung effect ng retinone. Kaya, we must moisturize. After lunch, alis tayo. So, nabisa ko. Kaya nito, Love Bonito to. Pero last year pa, may tagpang. Teka, tatanggalin ko pala muna. Galing pa to sa work ko with them last year. Itong dress na to, never ko pa nagamit. Grabe, mag-1 year na pala kasi I remember ito yung very first work ko. Kasama ng mga first batches of work na kinailangan kong gawin after mawala si Pops. So, hirap na hirap ako kasi ayoko pang bumalik sa trabaho. But, yeah, it was this one, Nanny Rose, and may isa pa eh. So, ito, ano ba yun? Ba't nagkakagulo? But isa to dun. So, 1 year na kasi March na ngayon. Baka nga mga March yun kasi tanda ko parang end of March or April ako nagsimulang mag-work ulit. Bumalik sa normal na buhay. So, ngayon ko lang siya magagamit. Naisip ko lang gamitin kasi lalabas ko na yun para magamit. Alam mo yung kinikip ko kasi nagagandahan naman ako. So, walang occasion para gamitin. Kaya, kahit mga regular days na nandito lang, I dress up na lang. Baka nga mamaya mga less than an hour lang kami sa labas. But I'm dressing up for you guys. Wow. Samantalang 2 araw di nagpalit ng shorts. Iniisip ko pa kung nasama kami sa friends namin na magsiswimming sa Sunday. Hindi kami tumuloy mag-swimming today eh. Kasi nga next week pa sana namin gusto. Kaso kasi villa, gusto nga namin ni Don Beach. Gusto namin mag-dive dahil bago nga yung fins namin. Kaya iniisip ko pa. Pero nandun lahat ng inaanak ko. Gusto ko pumunta. Tsaka maganda yung resort. So wala, shinare ko lang. Even my perfumes dito sa Lipa, ginagamit ko everyday kahit nasa bahay lang ako. Because lagi nga ako nasa bahay. Itong mga to pang Alice Low, yung favorite ko na John Malone. Sandy Cherry Moya, saka itong Miss Dior. And then itong, usually pinapamigay ko yung mga Avon, tapos nagtitira lang ako ng isa. But itong tatlong to kasi, lahat bet ko. Perfect Nonsense na line. Lahat sila bet na bet ko. Peppery Peach, Choco Tubros, Bambuzi Cocktail, yan. Tapos ito yung pinasaway ko sa jowa ni Atake from Korea. Smells so good. Cotton Hug. Yan yung mga pambahay perfume ko na everyday ko din ginagamit. I mean, kung maliligo ako. So today, I'll use Formant. Sobrang bango nito. Thank you kay Chinny kasi naalala niya ako nung nakita niya to. Sabi niya kung gusto ko daw. Hindi ko naman to kilala. Siya lang yung nag-message sa akin, sabi niya, nasa Korea daw siya, FA kasi siya eh. Yung gusto ko daw magpasabay. Sabi ko, dahil ba Hello Kitty o dahil mabango? Sabi niya, mabango naman daw, tsaka sikat ata yun. Tapos yun nga, Hello Kitty ka, naisip daw niya ako. And it smells so good. I think the babies are eating now. Tahimik na. Ay, tapos na nga eh, oh. Sparkly Boy. Itong isang lalagyan niya, mga gulay, tas may kibbles siya. Pero ayaw niya kainin yung kibbles madalas. Or inuunti-unti niya. Ulam of the day is Gigi and ginataang gulay. Oh, galing talaga ng timing. Every time. Walang palya talaga, as in everyday. Pag kumakain na kami. Kahit anong oras kami kumain, kaya ma-late or mapaaga, palagi may nagdo-doorbell. Delivery. And then, siya ba yan? Hindi pala delivery, si kapitbahay pala. Binigyan ko kasi siya ng ibang mga flavors. Sobrang dami na nga. Dahil di ba may dumating ulit sa hapon. Okay lang sana kung pwedeng itabi. Hindi naman pwede din itabi. Okay, we are now here at the Animal Bite Center. Yun yung chika ko kanina. Hindi ko pa ata na-chika dito kasi hindi naman ako nag-vlog nung first 2 visits namin. 3rd visit na ni DTV ngayon. Walang parking kaya siya na lang umakyat. Usually, 2 kami. Para console ko siya. Pero mabilis lang naman always. Ay, yan na. Tapos na ba? So fast. Hey, what? No! Ang epal. Ba't kaya doon sumakay? Asar. Tsaka ba't ang bilis? Gusto mo matagal? Nakakainis. Bigla ako pinagdano. Kaya yun. Hindi ako mentally prepared to drive. Asar. Nagchichika pa ako. Nandiyan ka na agad. Mamaya na nga magdadrive ako kasi ang tagal ko na hindi nagdadrive. So, kailangan mag-focus.
Tingnan mo, nagda-drive kasi ako kaya ina-guide ako ni Pops. Tingnan mo yung nasa harap. Plate number, Dad. Ano ba yun? Kanya-kanya lang? Oo, sila. Ang sakit-sakit. May nag-comment sa reel ko na nasa sasakyan. Sana all daw maraming panggas. Siya daw nagko-commute na lang siya. Sabi ko, 8 days na kaming hindi lumalabas ng bahay kasi nga hindi marami yung panggas. Lumabas kami dahil nagpa-change oil kami. Anyways, ang sinasabi ko nga pala kanina, 3rd session na ni DTV ng kanyang bakuna. 4 sessions yun. Because nakagat siya ni Barkley sa talampakan. Kasi nung one time na nagpang-abot yung dalawa na nag-aaway, inawat niya, siya yung nakagat. Parang paan niya yung ginamit niya panghiwalay. Parang nakagat siya sa ganito. Ang weird nga, sobrang bilis, sobrang split second lang talaga. Tapos sobrang daming dugo, kaya hindi ko alam paano nangyari yun. Ang bilis talaga ng pangyayari. Parang imposibleng makakagat siya ni Barkley ng kagat na ganun. So siguro tumama lang talaga sa ngipin ni Barkley, pero matalas. I don't know paano nangyari yun. Ang bilis ng pangyayari. So, eto, ayaw pa sana niyang magpa-bakuna kasi may anti-rabies naman daw si Barkley. Eh, sabi, di ba, you should never take rabies lightly. Kahit nakalmot lang, kahit na walang dugo, kailangan daw talaga turok. So, kaya sabi ko kasi sa kanya, kasi madalas mga magpapang-abot yung dalawa, hinahayaan ko silang mag-away kasi mas natatakot ako makagat. Eh, sila naman, parang mga animals naman talaga sila and nature naman nila na makapagkagatan. So, kung may makagat man, edi, sorry, yung isa may sugat. But at least, hindi kami ang makakagat. So, ang ginagawa ko pag gaganon, hinahayaan ko munang matsyempohan na makukuha ko sila pareho sa collar para safe. Eh, ito kasi doon, ang initial reaction niya, panghiwalay agad kasi naawa daw siya kay Wagyu. Pero ngayon daw, wala na daw siya pa rin. Bahala daw sila magkagat. Kasi sobrang sakit daw talaga, lalo at sa talampakan pa. Yung first turok, yung mismong turok doon sa sa sugat, yun yung masakit. Hindi daw yung pag needle yung mismong gamot na pumapasok. First time masaktan to si DTV na ganun siya. Hindi daw siya ng paso. We're here again at Unitap. Aming biliha. O nga pala. Nasaan nga ba susi? Ay, naku, love. Ang sulotang in this driving. Last drive ko nung nandito si ate, 26. 1 month ago. Ano ba ngayon? Tama, 26 ngayon, di ba? February 26 yung last drive ko. Nung nagpasama si ating mag-last minute bilhin ng mga bagay-bagay. So we are now here at Unitap. May bili doon ng paso si DTV. Ang fresh mo naman mag-grocery dito. Ano ba yan? Ang ganda-ganda. Uy, pagats ka pa before. Ba't dalaga ka na ngayon? Ganun Ang talaga. ganda. I see you. My outfit is inspired Let me by see. Ate ko. Ang ganda, oh. Diba? Ganyan mag-grocery yung mga Sa taga Batangas. Love it. Ang ganda. Naka-Kitten Hills. Cousin ng best friend ko nung high school. Dalagang-dalaga na naka-heels pa mag-grocery. Nakakaloka. Tinalo si auntie. Ba't parang sobrang babaw naman ito? Mas malawak. Ito okay to. This one, not that one. Aapaw na dyan. Yung pagkain ni Wagyu. Si Barkley pwede ganito kasi onti lang naman food ni Barkley. Kay Wagyu itong malaki. Kasi si Wagyu marami pa kumain. Bumili ako ng 6 na Baby Monster Oreo isang linggo. Sabi niya, gawin ko daw 10. Buti na lang meron dito. Oh my God, dago ka naman, magpakita ka na. Dami nagsabi sa akin na dun daw sa Nueva Ecija, puro Ruka yung nakuha nila. Nandun yata lahat si Ruka kasi dito sa Lipa tsaka sa Landmark, puro si Chiquita nakukuha namin, may gulay. Maganda lang dito, may pambaon na sila sa school, walang masasayang. Okay, we just finished. Libre ulit grocery namin today. Nakamagkano ba tayo? 139,450. Wala naman kami masyadong nabili. But it's libre because text na ulit si Union Bank. If I want to use my points to pay for the transaction. So, of course, yes.
Bilang ang laki na nagastos natin sa gas today. Grabe. It's already 4 o'clock. Uwi na tayo. Parang hindi ko magagawa yung sinabi kong agenda today na aayusin ko yung mga damit tsaka mag-iisip ng Coachella clothes kasi tamad na ako. Hapon na eh. Pag uwi ko, gising na si Wagyu. Bukas na lang. Wala man akong gagawin ulit bukas. Laging sinasabi walang gagawin eh. Pero during the day, daming lumalabas na gagawin. Pero yeah, tomorrow pwede ko din i-agenda yun. Kasi ko kasi alam na magtatagal kami ngayon sa labas. Hindi naman matagal. But ang traffic kasi today, so medyo matagal kami. Buong nap period ni Wagyu. Tignan mo, mas marami pa itong nabili ko na paraan. Meals ang pagita for daddy. Nabudol ata ako. Sabi niya 20 pesos. Tapos, nakita ko marami siyang bit-bit. So, sabi ko, sige, marami naman akong barya. So, 40 ang bibilihin ko. Tapos, hawak-hawak na niya to. Sabi ko, ito 40, dalawang set. Bago ko pa sabihin na dalawang set, hawak na niya to. Sabi niya, dalawang set na po yan. Tapos, umalis na siya agad. Sabi ko, yaan mo na. Tignan mo, mas madami to. Anyways, baka nagmahal lang yun ng sampagita. Hi, Daddy. Ooh, tomorrow is your Madsari. Tomorrow is 1 year and 1 month in heaven. Are you done whining? Wait. Uy, hindi ka naman kikis pala sa akin. We have a pasalubong for Wagyu. Do you want pacifier or ball? You choose one lang. Hindi pwede pareho. Which one? May sound pa pala, parang rattle. Tapos yung papel pala yung gusto. Tag. Which one? Pacifier. Okay. Sa isa lang. Subo mo. Hindi ganyan. Sa kabilang side. Mali. Hindi ka marunong pacifier. Bagay sa outfit mo. May rattle pa eh. Ang sarap mamili ng toys. Alam mo kasi, sa lahat na naging dogs ko, walang mahilig sa toy. Si ano lang, si Bubu, yung dog ni ate. Pero yung mismong dog ko, si Pixie, Sparkle, si Flaky, lahat di sila mahilig sa toys. Tapos si Barkley hindi rin mahilig sa toy. Kaya ang sarap ibilang ni Wagyu ng mga toys. Linggo-linggo ata binibilang ko to. Tsaka buti na lang, mura na lang yung toys ngayon. Tsaka yung mga gamit ng dogs. Hindi kagaya dati. Like that? Like this, oh. Ayaw ibigay. Hello! Birthday boy? Kuya, birthday boy. Good boy yan eh. Good boy na masungit. Sarap i-kiss. Isus. Oh, ang lambing na. Doon ka makipag-play, wag sa akin. Makipag-lambing si Kuya Barkley. Cute. Such your pacifier, Wagyu. Sabi, 10 minutes pa lang. Sira na. Kakainis. Ayun mo. Sira na agad ni Wagyu. No na. This is delikado. Parang yung frisbee na binili ko din dun. 5 minutes lang. Medyo mas manipis yun. Ito, makapal-kapal 10 minutes. My God, Wagyu. Is it you or is it the toys from Unitop? Play with the ball na lang, the ball. Huwag na to. Okay, let's have merienda. Fish ball and vegetable ball. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Bawat galaw. So this one is not spicy. Tigas. No, vegetable. Vegetable ball. Diba yung mas maganda yung quick dyan? Buti yung kwek-kwek, ang sarap. Hindi mainit, hindi yun malamig. Usually kasi nakakapaso yung kwek-kwek. Kadyan ka na naman nagpati. Oh, very good. Good job. Oh, Wagyu, here. Very good. Oy! Pas ka na naman. Give mo. Go. Toink. Ay, nako. Assistant, ikaw dyan. I set you free. Go. Sa mag-play si Wagyu. Ay, nako, Wagyu. Ano na naman yan nakuha mo? Oh, hindi yan kasali. Aba, sige. Talaga naman. Tingnan mo, bakal. Makain bakal. Yun na si kuya, oh. Lagot ka. Pagalitan ka. Give. Birthday boy, what are you doing? Good morning, guys. Today, I have decided to start drinking iced coffee again.
Akala mo serious topic. Naiinitan na ako, so I feel like I can now convert to iced coffee again here in Lipa. Well, sa Manila naman talaga, everyday talaga. Kahit anong mangyari, iced coffee ako. Tapos hot si DTV. Hot si DTV! But dito sa Lipa, dahil nga mas malamig yung weather, malamig pag morning, hot kami pareho. Hot din ako. Wala, hindi ko tuloy alam kung tapos na ba ako mag-sandok. Dalawa na ba yung nailagay ko? Pero si DTV, kahit gano'ng kainit ang panahon, kahit nasaan kami, gusto niya hot coffee daw ang una niyang iinumin sa umaga. Doon nag-hot water naman kami. So yun yung first drink that enters our stomach in the morning. Is it Friday today na? Oo nga, Friday na. Ang bilis ng panahon. Friday na. Agad, ulit. Nakaka-Friday na nga. Saan ba kayo pupunta? Saan? Layo, oh my God. Ay, Wagyu. Ay, kasi you want ice? Every time narinig ni Wagyu yung ice. Hindi siya mapakali kasi he loves ice. Gusto niyang paglaruan. Hoy, wag sa couch! Mamaya, basa na naman yung couch. Shh! I can see you. Sasahig ka. Go down. Down sa sahig. Wagyu. Yeah, I miss this so much. Kapag ang dami natitirang foam dito, ayoko siyang masayang. So, get it with the water. Ako lang ba yung ganon? Sayang eh. Parang feeling ko milk pa rin yun. Be the sun, I would love if I stay here. My heart's bruised cause I ever... Hirap naman mag-concentrate. So much pain takes a while to regain what... Hindi naman kasi yung pinili. Kaya nga ito. Kaya mo. Oh, sarap. Hindi nga, kalimutan ko. Yun nga ang salo dito, naalala ko lang talaga. Wala naman akong... May alam ko, meron akong isang like, for a few seconds na tinaas ko yun. Baka maayos yun. Yan na lang. Pero meron akong mga vlogs. Yan. Oo, tamo, ganda. Sabi ko sa'yo, yan talaga ang memory ko. Nandun pa rin lagi nandun. Mag-outing daw kasi sila. So, tinatapos niya today. Well, Friday na rin naman ngayon. Tinatapos niya today ang aking vlog for tomorrow. The different side of me, I'm not crazy. Nicely. Dalawang beses ata ako nagbayad ng tubig. Kaya pala ayaw niyang tanggapin. Pero ba't tinanggap niya today? So, bayad na ako dapat for this. Naka-highlight na pala na nabayaran ko siya. Dalawang beses ko pala siyang naisulat. Sobrang dami ko kasi binabayang bills. Grabe, doble-doble. Bills dito sa Lipa and bills sa Manila. So, dalawang water, dalawang kuryente, dalawang internet. Next year, matatapos na ako sa Sun Life ko. Mag-39 ako this year, di ba? Shit, 40 na ako next year. So, sama. Kasi 30 ko kinuha yung 10 years. Yay! So, after next year, isang insurance ko na lang ang magiging monthly ko. But this year, I will finish, I think around mga August or September, matatapos ko na yung aking Pro Elite 5. Yun yung pinakamalaking binabayaran ko. Yun ang aking retirement plan. Yung kay DTV na ganun, 7 years eh. So, may 2 years pa siya. Ako, last year ko na this year. Malapit na. Pwede na tayong bumili ng another, bayarin property or something pagka natapos ko. Yung kasi pinakamalaking binabayaran ko monthly. Anyways, I'm just fixing my April bills dahil ilang araw na lang ay April na pala. Pag na-highlightan ko na lahat ng mga kulay dito sa certain months, ibig sabihin bayad na lahat ng bills ng month na yun. Magmo-move na ako sa next month. Ulitin ko na kasi. Oh my gosh, buhay adulting. I'm not crazy, I'm just a little and it's time to work. Wagyu, you behave while DTV is doing something. Nagalagay ata siya ng saksakan. Ano na naman niya, may nakuha ka kaagad. It's also our rest day today. It'll all get better in time. Bantayan kita, I can see you.
palihasa akin, di ko kakayanin kay mawawala sa aking piling, di ko kakayanin. Ayan, na may full camera na kasi. Sa'yo lang ang pag-ibig ko, magtiwala muli. Ito na ang huling pagkakamaling pag-ibig ko. Abay kayang yakapin ang litang halik sa akin. Kaya bang ibalik Ang sakit ngayong wala ka na, di ko kakayanin to. Di ko kakayanin pag malaman kong wala ng pag-ibig sa akin. Ika'y mawala sa aking piling, muling mahalin. Ika'y magbalik, paghiwalang muli. You know I'd fight for you, but how can I fight someone who isn't even there? Ganda ba boses ko? Ba't napapadila ka? Is it all, or are we just friends? Is this how it ends, with a simple telephone call? You leave me here. Time check, it's now almost 4 o'clock. I have just been editing. Well, kanina after lunch, nagbasa lang ako sa tabi nitong dalawa. Nakatulog din pala ako habang nagbabasa kasi nagnap tong dalawa sa paanan ko. Sobrang cute. Anyways, tapos na si DTV sa request kong drawer. So, ipasok natin. Ito yung shoe rack ko na bulok. Dami nagtatanong ng nito link. Pero like ko sinasabi kapag sinasagot ko personally is be mindful lang kasi marupok siya. Like ito na lumulubog pag may pinapatong. So inayos siya ni DTV. Tapos ito natatanggal tong likod. So yan, inayos din niya. Anyways, ipasok na daw namin yung aming drawer. Papatulong si DTV. Dito ko na lang kayo ipipesto. Or here. Kung tinutulungan mo kaya kami, Wagyu. No, yung escort ko na late na. Ano? Wala kang ambag. Diyos ko po. May supervisor na walang ambag. Sakay ka dun sa wagon. Wagyu. Wow! Ah! Likot. Get down! Diyos ko po. Ay! So chaotic. Ano ba yan, Wagyu? Paano ka pupunta sa mall? Ito ka lang sa bahay. Pasit down mo muna bago mo paandarin. Try again. Ba yan? Di ka pwedeng mag-aral sa Ateneo. You have to calm down. Stay, have to stay. Wow, Wagyu! Ayan. Yun naman pala, nagpanik lang nung unang beses. See, it's okay. You're okay, di ba? Laki mo na. Parang nasakop mo na yun yung isa. Hindi na pala kayo pwede ni dalawa ni Barkley dyan. Wow! Are you okay? May choice pa ako, tinali niyo. Hindi ba fun yan? Behave lang ikaw? You want to go to the mall? Hindi ka pa nakakapag-mall. So, iniwan mo na siya. Hindi mo na ibinaba. Barkley, you want to ride? You want to ride also? Come here. Wow! Magmamall na kami. Love, look! Ay, sus! So cute. Wala yung phone ko. Ano yung phone mo? Ay, sus! Good boys naman! Grab delivery! Sobrang cute. Grab delivery! Yun na, naka-grab uniform pa naman si Barkley. Ay, sus! Ang cute. Good job, guys! Ang cute, my God. Ang init na. Hindi talaga ako umalis sa pajama ko today. Isa lang ibig sabihin, di pa ako naliligo. Anyways, let's eat cloud pistachio mochi. Basta yung milk flavor na pistachio katayfi mochi from Enjoy. Nag-iba na pala talaga yung texture. Day 3 na niya so kailangan maubos na. Hindi talaga siya pwedeng i-imbak. Ang sarap pa din, pero nag-iba na yung texture ng mochi. Ang sad. Hindi na siya as chewy. Galing siya sa fridge, pero kanina ko pang lunch nilabas. So 4 hours na siyang nasa labas. So good, but yun yung texture, sad. Kaya dapat when you order, busin nyo na agad. That way, favorite. I So that's one never of my wanna favorite hear snacks. you Also, say. dala-dala tayo. TikTok. What do you want? Buti na lang, kinain natin agad nung gabi.
Hindi na naman natin ma-appreciate. Nothing more. Good morning, guys. Happy weekend. It is now a Saturday. And we are in workout clothes again because nakapag-rest na tayo kahapon. Every morning lately, pagising ko, parang ako mayroong plema. Weird. Let's open this. Kahapon pa ito gusto kong i-open ni DTBA. Yes, it's not a treat. It was rugby. Kahapon niya pa ito gusto kong i-open kasi padala ito ng friend ko from Iloilo. Galing, pinapainit kong tubig, di ko pala pinindot. So, nag-message siya, sabi niya, yung friend ko, na taga Iloilo siya, pero sa Canada na siya nag-work. Sabi niya kung pwede daw akong padala nung friend niya ng squid rings. Tapos kinento ko kayo dun. Kaya nung dumating, natatakam na siya kasi gusto na niyang buksan. Sabi ko, wait lang, hindi ako nag-vlog. Kailangan ko i-vlog. So, thank you so much, Marge. Si Marge kaya yung friend niya. Hindi ako sure eh. Kasi yung nakalagay dito, Vince. Product of the Philippines. Marge. Fresh from Northern Iloilo. First time namin makakatikim ng ganito. Mamaya, tikman natin together. Pag hindi na maaga. Gusto ko lang i-open. Habang nag-aantay tayo ng hot water na hindi ko pinainit. Masarap daw to na sinasawsaw sa suka. Warning, irresistibly addictive. It has squid, vegetable oil, flour, and salt. So, para lang siyang crispy na calamares. Parang ganun siguro, no? Calamares na parang chips, na parang chicharon. Ganun. Parang sarap na. Natatakam na ako. Nag-aabang si Wagyu. Akala siguro niya treat. That is not a treat for you. It's a treat for us, my love. Oh, sarap talaga ng hot water sa umaga. Mahagod na ganyan. Yan. Hindi ko kasi alam nagaganon ako gaganon. Sige. Gusto na lang. Smile pa eh. It's killing me now. Shit. Hirap. Hirap naman. Pagod na. Baby, you got me. You got me. Oh. Hindi ba nag-burn pa rin ako? One more time. Kailangan lagi kayo grabe. You can ask me. I'm tired. So long. Exercise. Shakira, Shakira. You're ready for the man. So he wants. Let's exercise then. Ay ko! Matatapilo ka na. 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Sabay pa kami ng mga eh. Sabi niya, dumbbell din yung ano niya. Kaya pala lumalawit-lawit yung ulo, yung buhok. Afro. Ay, Wagyu. Gising na ang bunso. Nilagay namin sa basket yung toys niya, di ba? Hindi niya makuha, umiiyak siya, tumatahol siya pag may gusto siyang kunin. So, buong araw, nakabuhos na lang na ganyan para makapili siya ng gusto niyang lagay. Ayun, yung tali ang gusto. Pogi naman ang mga anak ko na yan. Anyways, ewan ko kung nasabi ko na, but tomorrow, nakapag-decide na kami na sasama kami dun sa friends namin sa Liliw in Laguna. Originally, that's supposed to be 2 nights, pero 1 night na lang. So, sama na kami. Tapos, dapat imimit namin si Skittles the following day para isahang labas na lang kasi pareho silang Laguna. We're gonna stay overnight with our friends tomorrow. And then, pag pauwi na kami dito after check-out, dadaan namin si Skittles para isang puntahan na lang sa Laguna. At, you know, we always have to plan. Well, kahit naman nung hindi pa crisis ng gas,
class, we always plan our labas para isang pagod na lang, isang gas na lang, ganyan. Pero all the more na mas ganun kami ngayon dahil nga ang mahal ng petrolyo. But then, hindi pala pwede si Skittles sa Monday. May photoshoot daw si Akla. Chinichika ko lang sa inyo because I think I will end the vlog today. Mamaya mag-aayos na ako talaga dun. Yun na yung last part of this vlog. Hopefully, magawa ko na talaga. At makapag-ayos na ako ng Coachella fits. Si Nini kasi, nauna pa siya. Tapos na siya mag-ayos ng mga outfit niya. Nakapili na siya at nakapag-build na siya ng mga outfits. I'm just waiting for yung pinatahi namin kay Kabaru na local katsa recycled outfits. Laging inaasar ang kuya niya. Oh, sige! Ulit na eh. O, bakit tabi na ikaw? Let Wagyu play. Yung isa gusto maglikot. Yung isa gusto mag-relax, pero gusto niya mag-relax siya sa gitna. So, pag matatamaan siya ni Wagyu, mapipikon siya. Ano ba tong mga anak na nagawa ko? Nagawa. Got me like it's crazy right now. Your love's got me like it's crazy right now. Party, what are you doing there? Pag natamaan ka, maiinis ka naman. Tabi ikaw, tabi. Stay in the corner. Let Wagyu play. At kakatapos lang niyang mag-nap. He needs to burn his energy. Yun yan, no? Napakasutil din talaga. Sutil na kuya din yan eh, no? Pogi naman. Iniisipan namin, isasama namin si Wagyu tomorrow. Kasi gusto ng friends namin na isama siya. Hindi pa kasi siya nami-meet. And nandun din si Clay Clay, if you all know. Clay Clay is Barkley's girlfriend. Si Barkley kasi, he's not good around kids and may mga bata. So talagang hindi namin siya isasama. Plus, hindi na talaga namin siya nilalabas si Barkley because he's old and mabilis siyang ma-stress outside pag maingay, pag may mga kids, pag mainit, medyo mataba pa. So, nire-request nila isama namin si Wagyu para ma-meet nila. Gustuhin ko man, pero sabi ko parang ang unfair kay Barkley kasi dati siya yung lagi namin kasama. Sabi ni Don, ano naman si Barkley, parang since matanda na nga, parang kami, gusto na yung lagi nag-iwan na sa bahay. Ganon din kayo napipil niya o baka maiisip niya na si Wagyu na lang yung lagi sinasama. Although hindi naman namin kasama si Wagyu. Mga once or twice lang naman na siya lang yung kasama namin pa Manila or nung umuwi kami gaya Manila. Something like that. Ang dami ko iniisip, no? Iniisip kaya talaga ni Barkley yun. You get my point. May mom guilt. Mom guilt! Iniisip ko kasi baka ma-indit si Barkley magtampo. Ba't ang sinasabi ni Don, yun nga. Gusto naman ni Barkley na dito siya sa bahay at saka ayaw niya na nandito si Wagyu. So, okay lang naman sa kanya. At plus yun nga, silang dalawang mga senior citizens dito lang sa bahay. And then itong bata, since bata naman siya, he needs to explore the world. Kasi pet-friendly yung pupuntahan namin. Plus, free ang pets. Up to 2 pets ang free. Ang galing. Tapos if mag-a-add ka ng additional pets, 250 pesos lang per pet. Ang mura lang. You will see na lang in my Instagram story kung kasama si Wagyu. Kasi hindi man ako mag-vlog. Dahil mag-rest na ako. Simula tomorrow until Holy Week. Rest week ko na for vlogging. And next vlog ko will be in the US na if tumuloy man ako. Until now, hindi pa rin super sure. Plus, yan, pag Holy Week kasi, all my close friends know and family, pag Holy Week, I don't use any gadgets. I do social media and gadget detox for the whole Holy Week. Sarap talaga noon, lamig sa face. And pag Holy Week, hindi din kami pwedeng, yung kami, traditional na Holy Week ba? Holy Week is one of Pops' most favorite holiday. Hindi na siya holiday, pero yung walang pasok na may ganap. We grew up na pag Holy Week. Nung nandito pa yung lola ko, mother side, dito lang sila sa kabilang bahay nakatira before. Gusto niya pag meron siyang apo na sasama sa kanya na maglakad towards yung mga simbahan. Bisita iglesia, pero lakad hanggang lipa. Yung hanggang lipa lang naman. And then at the end, didiretso sa puntod ng tito namin sa may floral. If taga-lipa kayo, you would know. Tapos after nun, tuwan-tuwa siya sa amin and then papakainin niya kami ng McDonald's or ibigyan niya kami pera. So yeah, growing up, ganun kami. And then, bawal tumawa, yung mga ganun, typical. Bawal maging masaya, bawal magputugtog, bibisita iglesia, ma-attend ng mga prosesyon, araw-araw nagsisimba. Yan. Traditional na Holy Week. Never kami pinayagan na mag-vacation or sumama sa friends namin na mag-vacation kahit nung nag-work na kami. Although, nung nag-work na kami, parang, kumbaga, nakasanayan na lang namin. So, never kaming nag-try magpaalam. Parang ako personally, ewan ko iba ko mga kapatid, pero ako personally, nakakonsensya ako magpaalam. If halimbawa may mag-gaya sa akin na mag-beach or mag-out of town, pag Holy Week, ganyan. I just instantly say no. Hindi ako nagpapaalam or whatever. Kasi feeling ko parang yun yung favorite time ni Pops na bonding kami, magkakasama kami, a-attend ng misa, a-attend ng procession, things like that.
Sasad na naman ako kasi Holy Week na naman. And syempre, namimiss ko si Pops. Ganun ang Holy Week sa amin. Although, eventually naman, naging mas lenient na. Pwede na kami magpatugtog, yung mga ganun. Nabawas-bawasan na yung mga ano ni Pops. Medyo naging ano na siya, modernized. Ganyan. Ayun, pagka Holy Week, technically, dito lang talaga kami sa bahay. Dito sa Lipa, usually, kahit nung dati pa, nung hindi kami dito nakatira, dito talaga kami nagsistay ng Holy Week. Either magbabike kami, nabisita iglesia, basta dito lang kami sa house, and sisimbagan. Or kung hindi man magsisimba and all, dito lang, magbabasa. Basta hindi nag-gadgets yun. Detox from the outside world and just, doesn't look like it, but nagninilin talaga. Nagninilay-nilay. Anong nilin? May word bang nilin? Nagninilay-nilay. Yeah. Sinusulit ko ang pagbablog this week para sa inyo because meron naman akong rest week starting tomorrow. Tomorrow sa Sunday. Tapos Holy Week na sa Wednesday. Hawak na lang ulit ako ng camera by Monday next week na nasa US na ata ako nun. Ang chika ko nga pala about this, di ba chinika ko sa inyo? Nung nag-post ako ng short video sa TikTok tsaka Facebook na nag-makeup ako. Hindi ko naman ito binanggit, parang nag-makeup lang ako. Daming nag-comment na, putol din ba yung happy skin mo? Kasi akin din yun sa dami namin. Ano ba yun? Happy skin, nakakasad naman. Hindi pala ako isolated case. Yung isa nga daw, 3 days pa lang niya nabibili yung kanya, tapos ganito na. Ano ba yan? Sabi ko, paano ko naman kayo ipagtatanggol? Lagi ko kayong inire-rave. Kasi nga, favorite ko talaga to. Hirap niyong ipagtanggol at mahalin. Ubus na ata. Wala na rin ako nakukuha. Kala ko mag-SM kasi kami nung isang araw after namin magpabakuna. Nagaya kasi si DTV mag-SM. So sabi ko, bibili ako nito. But then, naging unit up. Ayun, apparently, it's really a known issue. Hindi lang pala ako nag-iisa. Tingnan mo. Ang kalat tuloy maglagay everyday. Natatakot tuloy ako. Baka mamaya bumili ako ng bago. Tapos, ganito din ang mangyari. O di mas sayang. At least ito medyo paubos na. Diba? Ganyan. Pagkatapos, tuloy, ganyan na. Kasi yung isa nga na nag-comment, sabi niya, 3 days pa lang niya nabibili, ganito na. Why? Delilah. Anyways, it's lunchtime. Our ulam for today is pritong hiwas, laing, and ginataang gulay. So good. Let's eat. Sarap. Alam niyo itong laing na to, 1 month old na. Sobrang dami naming laing na nakalagay sa freezer. Ate Nancy kasi namin from Bicol. Lagi siya nagluluto. Nasa kabilang house. Yun yung nagpalaki sa amin eh. Pero nasa kabilang house siya. Sobrang sarap niyan maglaing. Tapos nung anniversary ni Pops, nagluto siya ng madami. Daming natira. Nilagay na lang namin sa freezer. Until now, kinakain pa rin namin. Kasi 3 lang naman siya may nag-uubos. Lalaki ng hiwas ah. Marami akong makakain nito kaso lang maanghang na lang itong mga natira. Subo lang ng kaunti. Kung alam kung yung friend ba niya is si Marge eh. Or ano ba yun, nag-resell ba sila? Sabi ko sa inyo kahapon ko siya tatakam din eh. Squid vegetable. Parang calamares. Totoong squid kasi, parang naghihipon. Nakalagay na nga, ingredients are squid, vegetable oil, flour, and salt. Di totoo. Parang masarap nga siya with suka. Ano? Yan, ulam mo sa Holy Week. Parang pagkas mo kumain ng fish, parang napakasarap lagi ng mangga after. 2 years na ba yun? 2 years na. Well, kahit di pala ba na ito, kahit dating-dati pa sa mga dating apartment, no? Sobrang hit mo kasi dun sa 5B. Nasa loob ng apartment namin yung swimming pool habang nanonood kami ng TV. Kasi nga super init. It is now 2:30 and we decided to watch our series muna. Usually gabi kami nanonood eh. But today is a chill day and sobrang init. And wala nang gagawin si DTV sa labas for today. Kaya we're watching our series. Ano pinapanood natin? Kasi nag-subscribe kami dun sa free subscription ng Apple. Ano tawag? Apple TV. Free na 3 months. Kaya sinusulit namin. Para pag 3rd month na, mag-unsubscribe na. So, we are watching Monarch Season 2. Ano siya about sina Godzilla, si King Kong. Ayan, ganyan. We're gonna watch a few episodes and then I promise, ano ba naman to? I promise that later, ayusin ko na talaga yung dressing room ko. Dressing room. Lalagyan ko ng laman yung mga bago kong drawers kasi tapos na ni DTV. Ang init today! I mean, mainit dito sa area na to, sa living room namin kasi nandito yung afternoon sun. Wala naman nandun sa room. Sa mga rooms, sa kitchen na lamig. Dito lang sa area na to mainit pag afternoon. Dati kasi may mga trees kami dyan sa labas, kaso isa na lang dahil
ang lakas makasira ng bubong ng mga trees. Malalaki yung trees namin dati dito sa harap. So, ang hirap niya i-maintain kapag walang nagme-maintain. Kapag tamad yung mga nakatira sa house. Doon ko lang din na-realize, growing up, lagi may tulo yung bubong namin once in a while. Kahit na lagi namang pinapagawa. Kaya doon ko na lang nalaman na kapag pala may trees, kasi ichichika ko just in case hindi nyo alam. Pero baka alam nyo din to. Pero kami kasing magkakapatid, hindi namin alam. Pag pala may trees sa paligid ng house na malapit sa bubong nyo, kahit pa tree ng kapitbahay, yun pala yung mabilis makasira ng bubong. Kasi tatambay yung mga dahon sa yero. And then, eventually, mag-rot siya dun. Tapos, makakalawang na yung yero. And then, butas. Kaya dun dumadaan yung mga little tulo. Kaya lagi may tulo. But, pag may trees talaga, dapat daw at least once a week, winawalis yung bubong. So, pinapawalis na lang namin dati, once a month. Kaso yun nga, talaga palang dapat pag maraming trees at least once a week. So, yun, nagbawas na lang kami ng trees para hindi masyadong high maintenance. As much as we wanted to keep all of the trees, pero ang hirap. It's time for me to finally fix this. Tamad na tamad ako kasi nagtuloy-tuloy kami manood. But it's already 5:30 and naglalakad na sa labas yung dalawa. So, kiting ko na yung self ko. Pinagawa ko to kay DTV kasi nga kulang na yung space doon. Tinanong niya ako kung ilang drawers. Nung una, ang sabi ko kahit 4 lang. Kaso nalaliman siya dito. So, ito, ginawa niyang 3. Tapos ito, 2 lang. I'll just put yung mga pambahay ni DTV dito kasi yun yung mga bulky. At saka yung mga swimming things namin. Kasi okay lang na malalim yan dahil hinahalukay ko naman talaga yan. Swimsuits ko and board shorts ni DTV. Tapos yung workout clothes ko, lagay ko na yun dito. Kasi medyo puno na yun. Let's try and fix this. See what I can do. Ayaw ni DTV ng malalim kasi nga mahirap. Pero sabi ko kasi, basta hindi siya mahirap. Mahirapan gumawa. Better na kung gano'n. Bahala na lang kung paano ko didiskartehan. So, let's see what we can do. Parang inuwi ko na halos lahat yung mga leggings ko dito. Kasi pag sa Manila, hindi ko kaya mag-leggings dahil ang init. So, dito, I use it for Pilates or even dito lang sa bahay pagka medyo malamig yung weather. Dami kong tennis skirts. Tapos hindi naman nagte-tennis. Bottoms there. And the bras. Perfect. Meanwhile, Mr. Halaman is busy with his halaman. While I'm doing this, nag-iipon na rin ako ng mga damit dito na ipapamigay ko. Nag-promise kasi ako kay Skittles na yung iba kong damit ibibigay ko sa kanya pag uwi niya. Sabi ko, sa next kong project with Lovito, sa kanya ko na ibibigay. But then, sabi niya, kahit daw mga luma ngayon na, para may magamit siya, bigay ko na daw sa kanya. Pero marami pa rin naman ako mga bago. I'll just give mostly to her. Para daw marampa na niya. I'll give her some shoes also. Kasi magka-size kami. Nandiyan na yung dalawa. Most of these mga hindi ko pa nagamit. So, bigay ko na sa kanya. Daming pumapansin nitong view ko na to sa mga Bees With Me videos ko na nauusihan daw kasi ang gulo. Sabi ko, hindi siya magulo kasi nakahang lang naman siya like normal. Mukha lang siyang magulo because hindi siya color coordinated and yung hangers ko, hindi din iba-iba. So, ayoko naman kasing itapon. Ito kasi, di ba yung sa Manila na closet, pinalitan ko lahat ng hangers nung nag-renovate kami para nga color coordinated, aesthetic, ganyan. So, saan naman mapupunta yung mga lumang hangers na napakadami? Inuwi namin dito sa Lipa. Inuwi namin yung iba dun sa Nueva Ecija. Tapos yung iba nasa garage namin para sa mga labada pag magsasampay. But then, nung nagsistay na kami dito at tinayo ko tong rack na to dito, tapos unti-unting naipon tong mga damit dito na kailangan kong i-film. Unti-unti ko yung kinukuha yung mga
hanger sa labas na inuwi ko dati na pang sinampay. Kaya iyan, sayang naman kasi gustuhin ko man na maging aesthetic pero I chose this one over aesthetic. Pag nasira, edi papalitan ko na. Yung iba nasisira na actually. Pero madami pa din. Yung Manila, i-keep natin na aesthetic. Yung iba naman once ko lang nasuot para lang ma-post ko and then I keep it because I like it. But then, if may opportunity ako para magbawas and may gustong humingi na friends ko or family, then I just give it to leave more space for new projects. And then in-arbor din niya ang shoes. So, bibigyan ko rin siya ng shoes. She wanted this one eh. So, sabi ko, bigay ko na lang sa kanya. Medyo maliit kasi sa akin to. Yung pinadala sa akin ni Vin Local. Ang ganda-ganda niya kaso naiilang pa akong gamitin siya because saktong-sakto. Tapos nakasagad dun yung big toe ko. Kaya sabi ko, dapat yata one size bigger. Kaya, I'll give this to Skittles na lang. Perfect to sa kanya. Kumayos na yung toes ko, sakto sana to. Pero gusto ko rin kasi yung ganito na merong strap sa likod. Kaya baka bibili na lang ako ng ganon if I want to. Or if I need to. Ay, ganito pa ako. Brand new pa din. Hindi pa ako makapag-let go basta-basta ng mga sandals kasi 1 year din yung contract ko with them. Kala ko for this month lang yun. Tapos after mga 3 or 4 months sabihin nila yun yung gusto nilang ilabas ko ulit. Naipamili ko na. Ganun ang nangyayari lagi sa sandals at saka sa modela. Kasi nga, year-long contract siya. Bigay ako ng bigay kasi akala ko tapos na. Hindi ko, sorry, wala na yan. Naibigay ko na sa kapatid ko, na-arbor na ng friend ko, ganyan. Kaya, I'll give this. 3 yung ganito ko eh. So, bigay yung isa. From Flink. And, I wanna give her itong dark chocolate. If napanood niyo yung napanood niyo yung reel ko na nag-choose between this dark brown na espadrilles or the light brown. That is because gusto kong isa lang i-keep and then I'll give one to Skittles. So, ang i-keep ko yung milk chocolate and then I'll give her the dark chocolate one. And yun, now I have so many more space. Well, wala nang space pero maayos na siya. May isa pang space. Tsaka ito pala, space pala to. Mga shoe bag lang yan. Yay! And then, I have one whole SM bag for Skittles. I can't wait to see her. She has 4 pairs of shoes and a bunch of clothes. Tapos, ang ginawa ko dito ay, dito sa malalim, lahat ng pang-alis na shorts namin ni DTB combined na. Mga denim shorts ko, a few shorts na hindi denim. Tapos, ayan na yung kay DTB. Konti lang naman siya mag-shorts dito sa Lipa kasi lagi siya nakapambahay dito. Ito, may isa na akong extra. Here I have all of my workout tops. And then, workout bottoms plus jacket. Tapos ito, swimwear naming dalawa. Tapos lahat ng pang-alis na t-shirt ni DTB nakahang dito. Para pag pag-aalis, dito lang siya. So, ito lang ito pupunta. I have a bunch of space. And, dami din dito. Ayusin ko lang yan. Tapos ito naman ang next kong aayusin. Sobrang haggard ko na sis because napakainit. But time check, it's already 6:43 and I am finally done. Ta-da! Oh, parang it looks so much better kahit na iba-iba yung hanger. For the sake of my OC followers, I color coordinated them para hindi na masakit sa mata pag nakita niyo ako. Pero lahat yan damit ko and then a few of my bottoms plus mga damit ni DTV. So, yan. Tapos, naayos ko na rin tong PR area ko. Nasa loob na ulit lahat. Itong dalawa kasi iuwi ko sa Manila, yung boxes. Kaya, nandiyan lang sa labas. I added more dito sa stash ni Skittles. Nagdagdag din ako ng swimsuit. Because I remember she wanted swimsuits. Meanwhile, very organized na ulit tong corner na to. Pero I just left this open kasi itong maleta na to, nilalagay ko dyan lahat ng mga gusto ko ipadala sa akin ng pamilya ko sa US. So, pag meron silang pa isa-isang bibilin ko or may dadating dito tapos isushoot ko na dyan. Tapos, grabe, sobrang bigat na. Ito lang yung gamit ko, yun nasa ibabaw nito. Pero yun, punong-puno na ng mga gamit nila. Ang dami, nakakadating lang nila dito. Hindi ko alam. But, ayusin pa natin yan. Nakapag-fit na rin ako ng mga Coachella things. Actually, dalawa lang naman yung kailangan ko kasi nga isa, nagpatahi ako sa Kabaru. Pero parang ang dami kong nabuong outfit. But bahala na. Nilagay ko muna lahat dyan kasi sisend ko rin kay Nini lahat ng mga pictures sa mga stuff na meron ako. Baka meron siyang gusto na dalahin ko dun for her. Ang goal namin is wala talaga kaming bibilihin except for yung pinatahi namin. Kasi yun nga, we wanna wear something locally made sa araw ng Bini. So nagpatahi kami kay Kabaru. Sobrang init today.
Pero hindi naman kasi ako nag-electric fan din. Pero malamig kasi dito usually dahil dyan sa labas na hangin. But parang hindi pa ako naligo. It's so hot. And also update sa outing namin bukas. Parang hindi ata tuloy kasi biglang last minute nag-cancel yung resort. Dahil parang may naging problem sa filter ng pool nila. Ang hirap maghanap ng bago na pwede sa amin kasi sobrang dami namin ata. Plus, maraming bata. At may mga kids. So parang ang daming factors na kailangan i-consider. Kid-friendly, pet-friendly, and maraming rooms kasi madami. So, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. But, at least tapos na ako sa aking pinuput off na task kung isang araw pa. Ending the vlog here. It's bedtime. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this week. Very long vlog.